Ito po kasi ay key holder. Sabitan po ng susi, makalat, malikabok. So yun nga mga tol, andito tayo sa project site. At ano nga ba ang pwedeng kumasya sa isang 60 square meter na lote? Comment down below. Malaki ba yun o maliit? Tara, samahan nyo ako. So, andito tayo ngayon sa ating isang project at ito ay 3-story residential building. Ano nga ba yung makikita natin na isang 60 square meter na lote? Tara, samahan nyo ako! So nga mga tol, makikita nyo meron tayo ditong setback na 2 meters. Hindi tayo sumagat dun sa pinaka-street So actually bawal naman talagang sumagat at ang batas nga ay 3 meters. It happened na medyo maliit lang yung lote kaya... So andito tayo ngayon sa ground floor, makikita nyo mga tol. Ito, meron tayong space dito, nasa 3.2 by 3 meters tong isa nating area dito. So, sineseparate ng area nito, itong division dito. And then, ito naman yung pinaka-labas mo, dun sa pinaka-hallway. Ayan. And then, ito, sasarahan pa natin to, lalagyan natin to ng sliding. So yun nga mga tol, actually ito yung pinaka main door nito. Unit na to sa pinaka ground floor. Ito yung pinaka main door niya from the hallway. Yan. Kung doon ka manggagaling, ito yung pagiging daanan natin dito. So meron na tayong mga nakakabit na pinto, which is solid panel door. At ito pa nga mga tol, gumamit tayo dito ng steel hamba. Yan. So from living area, ito na agad yung pinaka-bathroom niya. Ayan, makikita nyo, naka-aluminum door tayo dito at andito yung comfort room niya. So hindi pa tapos, inaayos pa rin ito. Kumbaga, nasa finishing stage tayo dito mga tol. At eto, meron tayo dito, lababo. Ay isang klase ng bato na hinahasa. At isa ito sa pinakamatibay na countertop na pwede nyong gamitin bukod sa quartz. Kasi medyo pricey ang mga quartz. Pero ito, matibay na at talagang solid. So binabalutan lang natin to ng plastic para hindi magasgasan. Para maprotektahan natin itong mga ganito. Kasi ito ay considered as finished product na. Napakaganda ng pagkakagawa. So maliit lang na lababo mga tol at andito na rin yung stainless na 304 na binili nating lababo at ito naka-prepare na rin yung faucet niya. Ang tawag nga pala sa ganitong faucet, gooseneck faucet. Yan, may maliit na bintana at ito naka-ready na rin yung mga ilaw natin sa labas. Actually, this is the dirty kitchen. Ay, ito nga pala hindi kasali to. Kasi ito yung scaffoldings. Kakabaklas lang nila ito kahapon. Yan, dito kumapit ng puwersa para mas maging matibay yung mga scaffoldings natin dito sa likod. At dito naman sa washing area, meron tayong setback na 2 meters. Kasi ito yung hinihingi lagi sa atin. Ito yung mga batas natin na dapat may setback para hindi tayo dumikit doon sa pinakalikod ng area ng bahay or doon sa kapitbahay natin. So ito ay nasa batas which is 2 meters na setback ang hinihingi ng ating building officials. So dito meron tayong maluwag na kitchen area. Yung nga mga tol, tinanggal yung mga scaffoldings kahapon para malagyan na to ng floor tiles. So dito sa washing area na to, meron tayong dirty kitchen, may lababo tayo, utility area. Ayan, at meron din tayong mga abang ng kuryente para sa washing. So nga mga tol, pag nagko-construct tayo, medyo makalat pa. Pagpasensyahan nyo na yan. Ganyan talaga yun sa construction. Makalat, malikabok, at kadalasan yung mga tao inuubo dahil sa dust. Ayan na. So yun nga mga tol, bukod sa mga lababo, so gumagamit tayo ng maninipis na plastic para maprotektahan natin yung flooring. Kasi pag hindi natin ginawa ito, magagasgas yung ating mga flooring, yung mga tiles natin. Which is yun ang iniiwasan natin. Kaya, so naglalatag tayo ng mga plastic para maprotektahan natin yung mga ating floor tiles. So tara, akyat tayo dito sa pinaka second floor. Para naman dito mga tol sa second floor, meron tayong hallway. So dito sa second floor, meron tayong unit 1 at unit 2. Makikita nyo ito yung pinaka main door ng unit 1. Ayan. Again, naka-steel hamba tayo. At meron nga pala tayo dito slide up na windows. Parang bus type to. At ayun na nga. Yan. And then dito naman sa kabila, meron tayong bintana dito na awning type. Hop! Ayun. Yan. Kung gusto mo ng hangin, wala pa pala screen to. Kaya lang, pag minsan, syempre, hanggang dun lang para hindi maka-storbo. Kapag nag-finish na tayo mga to, ng mga kisame, mga pader, nagpapadala tayo ng mga spotlight para makita yung mga irregularities. Sa ganitong paraan, makikita mo ng mas maayos, mas maliwanag kung may mga diferensya yung mga kisame natin. Mga poste, yung mga kantuhan. So far naman, makikita nyo, maganda. Ayos. Halos wala kang makitang masilya dito mga tol. So yun nga, mai-deliver mo na maayos kay client kapag yung mga pintor ay may tamang ilaw during construction. Kasi pag minsan umuulan, madilim, kaya sinasabi ko sa mga tao ko, huwag ka magtipid sa ilaw, i-power ply mo na yan.
At dito naman sa pinaka-balcony, gumamit tayo dito ng stainless at tempered glass. So bakit nga ba tayo gumagamit ng tempered glass? Using the tempered glass, mas protektado yung mga nakatira, yung mga residente. Kasi mabasag man ito ay hindi ka mag-worry kasi parang magmamais lang ito. Magandang gamitin dito ang tempered glass. At ang pro tips natin, huwag kayong gagamit ng ordinary glass sa mga ganito kasi delikado yon. Mainam na gumamit ng tempered glass sa mga ganitong balcony. Although medyo pricey lang to mga tol. Gumamit tayo ng 2x2 na stainless. 304 to mga tol. Medyo pricey pero napakagandang tingnan. Gumamit din tayo ng clamp na nag-hold sa tempered glass. Ayan, makikita nyo. So actually, the original plan is glass lang eh. Kung makikita nyo to sa pinaka-proposed plan is wala talagang stainless pero napag-decision na natin na lagyan na ng stainless para pwede kang tumanaw dito na hindi ka magwo-worry na mababasag yung glass kasi protektado tayo ng stainless na 2x2 tubular. Ayan, parang ganito lang mga tol. Para sa mga nagtatanong bakit ba may kulay orange dito. Ito po kasi ay key holder. Sabitan po ng susi. Hindi po. Joke lang yun. Hindi naman. Joke lang yun! Actually, ito ay para sa drain. So actually, gumamit lang tayo ng pipes na 1/2 dito para sa aircon drain, mga tol. Typically, andito kasi yung aircon natin at nag-abang tayo dito ng aircon drain. Puputulin pa to at ilalagay natin yung hose ng aircon natin dito para hindi nagbabasa dito. So yun yung purpose nun, mga tol. So ito yung unit 1 na malapit sa hagdanan. Ito parang studio type lang yung mga sukat nito. When you enter the door, kumbaga andito na lahat. And then ito naman yung pinaka lababo natin. Makikita nyo naka-granite pa rin tayo dito. And then may window. Ito namang opening na to ay inabang natin sa air conditioning. And then syempre dito yung comfort room. This is a studio type unit. Halos lahat ng unit ganito yung itsura. Dito pala tayo sa second floor. Ito yung unit 1 na malapit sa hagdanan. So ito naman yung comfort room natin. Yan. So, meron tayong lababo, syempre. May vanity mirror tayo dito. Cute lang. At inodoro. Meron din tayong mga bidet. Meron din tayong mga shower. Yan. At syempre, nakabang din yung ating water heater. So, dito sa pinaka-hallway ng second floor, makikita nyo na maluwag. Ayan. Halos isang dipa ko to. At dito sa third floor, meron pa rin mga plastic kasi hindi pa naman tayo nakakapag-general cleaning. Kasi hindi pa rin tayo tapos sa mga main door natin kasi ibabarnish pa natin ito. So sa mga construction natin, sa mga project site natin, typical na nahuhuli na pinturahan ay yung mga main door. Kasi panghuli talaga yung... So yun nga mga tol, andito tayo sa isang unit. At ito naman yung malapit sa street. So mas maganda dito, mas malaking windows. Lahat ng unit, ganito lahat. At ito na nga, meron tayong vanity mirror, lababo, at syempre, meron tayo ditong inidoro. So bali sa ceiling, gumamit tayo ng PVC ceiling panel. So mas maganda ito kasi hindi ito nag-absorb ng moisture. Kumbaga may panlaban ito kumpara sa mga Hardiplex or gypsum board. So typical sa mga ginagawa natin mga comfort room is PVC ceiling panel na yung kinakabit natin. At para sa eaves natin mga tol, PVC ceiling panel na rin ang ginamit natin. Kasi mas less maintenance, wala ka nang poproblemahin. No painting works, no maintenance. Kaya much better ang PVC ceiling panel. At dito sa pinaka third floor, pinaka-importante ito. Meron tayong fire exit kung sakaling may mangyaring sunog or mga paglindol. At dito nga sa third floor ay meron na rin tayong balcony railings. Stainless to, 304 at tempered glass. Sa lahat ng ceiling natin, gumamit tayo dito ng gypsum board. At sa mga eaves naman natin at sa mga comfort room, gumamit tayo ng PVC ceiling panel. So makikita nyo napakaganda ng finish dito. Itong mga wire na nakalawit ay abang ito para sa mga downlights natin. In and out ng bahay, interior at exterior ng kada unit ay puro gypsum board na. So napakabilis i-finish nito at napakakinis yung finished product nito mga tol. Using gypsum board is much advantage. Napakakinis, napakadaling i-install at makakapagbigay ito sa inyo ng magandang finish. So ito naman yung isang unit mga tol. Ayan, typical na unit. Ayan, nasa third floor na tayo ha. So typical sa mga unit, ganito yung makikita nyo mga tol. Bukas mo ng ilaw, ito na yung sala, ito na lahat. And then pagpasok mo, ito na yung pinakasala niya. Pwede mong gawing dining area. Studio type unit ito mga tol. At ito ay yung sa third floor. At ito yung pinaka-kitchen nyo na. Pwede tayo maglagay ng breakfast nook dito para makasave ka ng space. And then ito may windows tayo dito mga tol. Sliding.
At ito, meron tayong aircon. So yun nga mga tol, sinasabi ko kanina, when we are using gypsum board, advantage ito kasi napakadaling gamitin. At kung sakali may problema, pwede mo itong gamitan ng cutter para i-repair. Konting patching lang to mga tol at kahit ikaw, ay kaya mo mag-DIY. So bali kadalasan sa mga mall, mga gypsum board na rin. Which is, mas mahal yon. Kasi kung tutuusin, mas buong kahoy yon, tapos ilililok nila yon ng utik-utik. Sa mga ganong halaga, more than 20k, 25k. Pero yung mga ganito is, ito yung mga budget solid door lang. Kadalasan ang ginagamit, mga ganitong solid panel door. So yun nga mga tol, natapos na yung ating pag-ikot dito sa 60 square meter. So yun nga mga tol, huwag kayong mawala ng pag-asa kung 60 square meter lang yung inyong lupa na nabili. Kasi marami pa tayong pwedeng ilagay kung tutuusin. Nag-iisip ka kung ilan yung kakasya. Pero dito napagkasya natin yung 5 units. Although this is a 3-story residential building. Maraming salamat nga po pala sa manonood at maraming salamat sa oras. I hope nagustuhan nyo tong video na to at hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat. Para sa mga nagtatanong, ang sukat ng lote nito ay 5 by 12 which is 60 square meter.